Ang Magnolia Hotshots ngayon ay iniintay na lamang yung pag-uwi nitong si Arvin Tolentino mula dito sa Japan at sa Korea para siya ay maglaro na para sa PBA dahil yung rights nito ay nandito na sa Magnolia Hotshots. Bukod dito, mukhang itong Magnolia ay ready na rin daw na gumawa pa ng isang malaking move at baka kunin na rin nila itong si Richie Rivero mula sa Phoenix Fuel Masters. At baka ang maging kapalit nitong si Rivero ay itong si Chris Kuhn. Straight up trade yung mangyayari, Rivero for Kuhn, at yan daw yung binabalak ngayon ng management. Habang lahat ay nakafocus dito sa pag-champion ng Barangay Ginebra sa Commissioner's Cup, busy na itong Magnolia sa pag-build up ng kanilang koponan dahil determinado rin sila na manalo na. So tignan natin kung ito yung magagawa talaga. Itong si Coach L.A. Tenorio at itong si Richie Rivero, alam natin maraming teams ang may gusto dyan, hindi lang Magnolia. Narinig nga natin na itong Titan Ultra, gusto ring makuha to si Richie Rivero and of course, yung MVP group. Pero mukhang may inside track itong Magnolia dahil itong si Chris Kuhn, isa raw sa mga players na gustong ma-acquire ni Coach Charles Chu. So nababagay talaga itong Kuhn for Rivero trade. Kung iyan ay mangyayari, sa tingin ko to si Richie Rivero, yan ang magiging isa dun sa mga small forwards na gagamitin nitong si Coach Tenorio kasalitan nitong si Javi Gomez de Leaño. Posible rin na baka maging shooting guard itong si Rivero. Baka maging rotation ni Coach Tenorio dito, no? Baka si Jerome Lastimosa at Mark Baroca doon sa point guard. Shooting guard naman si Rivero at si Paul Lee. At small forward ito si Javi Gomez at si Rom De La Rosa. At to sa power forward, si Arvin at si Xavier Lucero. Pwede rin na baka si Arvin yung main power forward nila at gawing center si Xavier kasama ni Ian Sanggalang. So yan yung maganda para dito sa lineup nitong si Coach L.A. Tenorio, lalo na sa tingin ko magiging mahusay ito para doon sa kanilang magiging performance. Ang balita naman natin ng TNT ngayon ay pagkatapos matalo dito sa Barangay Ginebra, gagawa agad ng malaking trade. Balita natin ay mukhang kukuha daw na mga matitinding players itong tropa para ibigay dito sa kanilang roster. Nakikita na natin, no, of course, obviously si Cedric Fairfield ang isa doon sa mga pangalan na i-acquire ng TNT, pero hindi na ako magugulat kung madagdagan pa yan ng iba dahil itong tropang 5G sigurado nagagawa yan ng hakbang para maipakita na sila ay magiging ready na talaga para kumuha ng mga additional pa na mga players. Dahil of course alam natin magkaribal yung SMC at MVP group at ang ayaw na ayaw nila ay matalo ng ganyan. Gusto nila syempre na magkaroon sila ng additional pa na mga players na po pwedeng maidagdag do sa kanilang roster. Kaya nga itong si Coach Chot Reyes sigurado ngayon pa lang ating management ng TNT nagpaplano na kung paano makuha si Fairfield at yung iba pang mga players nitong barangay, nitong Blackwater, pati na ng NLEX dahil usually dyan sila kumukuha. Of course, alam natin na malaking bagay yung pagka-injure kay Bol, no? Kung hindi na-injure si Bol Manutbol, may mga nagsasabi na baka nag-champion ng TNT. Pero hindi natin masasabi at nangyari na nga, na-injure ito si Bol, so hindi na makapaglaro yun sa TNT. In fairness, maganda naman yung pinakita ni Chris Macaulay. Yun nga lang, na-foul trouble ito palagi, kaya yun ang dahilan kung ba't sila nahirapang manalo. Sabi nga nila, kung hindi na-foul trouble itong si Macaulay, baka nanalo pa itong TNT. Pero mukhang dehado raw talaga sa tawagan itong tropa. Kaya nga sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit natalo itong TNT tropa. Hindi na ako magtataka talaga, no? Kung itong TNT ay sabihin na yun ang dahilan kaya sila nataro. Pero move on na nga. At sa tingin ko naman, mukhang itong TNT ay magiging mas ready yan para dito sa darating na Commissioner's Cup pagdating dito sa kanilang mga import.